Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Pakinabang pa tayo sa matandang yan. Ibig mo sabihin? Plano ko. Pag-usapan natin. Narito na nga ang ating pagkatutukan mamaya sa abot kamay na pangarap. Nang tangkain na sanang barilin ni Moira itong si Don Pepe, ay agad naman na pinigilan ni Balahadya itong si Moira dahil may pakinabang pa daw itong matanda sa kanila. At nagtanong itong si Moira na kung ano daw ang ibig sabihin ni Balahadya, at dito niya nga sinabi na pag-usapan daw nilang mabuti at kinakailangan na papuntahin daw niya itong kanyang anak na si Zoe. At diretsahan naman na umalis itong si Moira at sinasabihan pa ito ni Don Pepe na duwag. At sinubukan naman ni Don Pepe na tanggalin itong mga tali sa kanyang kamay sa likuran, subalit ay hindi talaga matatanggal dahil mahigpit ang pagkakatali nito sa kanya. Samantala na pag-usapan na nga nito nila Moira at Balahadya kung ano nga ba ang sinasabi nitong may pakinabang pa itong matanda. Ito pala na magkakapera nga sila nito dahil sa sobrang yaman daw itong matandang ito na si Don Pepe ay pwede daw nila itong gamitin upang kunwari na ipapatubos dito kina Giselle at RJ na kunwari ay hostage ang nangyari dito kay Don Pepe at kinakailangan na maglabas sila ng 20 million pesos kapalit dito kay Don Pepe. At tila nasiyahan naman itong si Moira sa plano ni Balahadya dahil magkakapera pa sila at talaga namang mahuhut-hutan pa nila ng pera itong si Giselle at itong si RJ. Subalit na tinawagan na nga ni Moira itong si Zoe ay hindi niya sukat akalain na ang may hawak pala ng cellphone ni Zoe ay walang iba kundi itong si Annalyn. At hindi nga agad-agad na ibinaba ni Moira itong cellphone dahil narinig niya ang boses ni Zoe na tinatawag nga itong si Annalyn at sinabi na ibalik daw itong kanyang cellphone na ninanakaw nito. At dito na sinabi ni Annalyn kay Zoe na alam na daw niya na may binabalak daw sila sa kanyang lolo at kasabwat daw itong si Zoe dito sa kanyang ina na si Moira. At tila nagulat din itong si Moira sa ginawa dito ni Annalyn na ngayon ay alam na niya na hawak nga nila itong si Don Pepe. Kaya agad naman na pinuntahan ito ni Annalyn itong si RJ at Giselle at dito niya sinabi na malakas ang kanyang kutob na may kinalaman itong si Zoe sa pagkawala nga dito ni Don Pepe dahil sa sinabi ni Moira sa telepono ni Zoe na kinakailangan daw nilang magkita upang pag-usapan kung ano ang dapat nilang gawin dito sa matanda. At nagtanong itong si RJ na kung bakit daw nila ito gagawin, ano bang dahilan at anong pakay. At dito naman na sinabi ni Giselle na galit ang dahilan at revenge dahil sa kagustuhan ni Moira na makaganti sa kanila ay naisip ni Moira na itong si Don Pepe ang kanilang gagamitin upang masaktan ng husto itong si RJ at itong si Giselle at takutin. At hindi lang iyon ay magkakapera pa ang mga ito dito nga sa matandang ito. At dito naman na napaisip itong si RJ na kung bakit pati itong si Zoe ay gustong sumabwat dito kay Moira sa kanyang lolo dahil hindi pa nga nila alam na nagawa ngang ipa-DNA test ni Don Pepe itong si Zoe, kaya nakumpirma niya na hindi niya pala ito tunay na apo. At dahil sa takot na malaman nila ni RJ at Giselle ay nagawa nga nila itong itago itong si Don Pepe nang sa ganun ay hindi makalapit o magsalita dito nga kina RJ at Giselle. Sa kabilang banda dito naman sa bahay ni Carlos at gusto naman ni Moira na makaganti kay Carlos at ang napagtripa ng dalawang itong lalaki ay walang iba kundi itong si Lynette dahil wala nga sa pamamahay ni Carlos itong si Doc Carlos Benitez. At dito naman sinabi ni Dax na wala nga tao roon kundi nag-iisa lang itong babae na asawa ni Carlos Benitez at no choice na rin itong si Moira kundi itong si Lynette ang makakatanggap sa pananakit ng mga lalaki ito na para sa kay Carlos. Yan ang ating pagkaabangan mamaya. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at maraming salamat.